Ano pong ginagawa nyo, Kalino? Sinasabihan ko ang mga kulisap. Ayaw nilang tumigil, kaya kailangan paalisin sa maayos na paraan. Teka, baka aswang na naman niya. Bago po natin simulan ang buong kwento, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lamang po kayo sa channel na ito. Maraming salamat. Ako po si Ilyas, Tubong Leyte, at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob. Hindi ito katang-isip, nangyari ito sa probinsya namin taong 1989. Hindi ito alam ng karamihan, lalo na ng mga bagong salin ng henerasyon. Pero sa aming mga matatanda, na buhay pa rin sa alaala namin ng isang taong tumutulong hindi lang sa aming mga pananim, kundi pati sa kaligtasan naming taga-baryo. Ang pangalan niya ay Kalino. Hindi ko alam kung tunay yun o palayaw lang, pero yan ang tawag sa kanya ng lahat. Hindi siya taga sa amin. Basta isang araw lang lumitaw na lang siya sa dulo ng bukid. May daladalang sako at may kulob na payong kahit maaraw. Tahimik siya at halos walang nakakapasok sa kubo niya malapit sa kakahuyan. Pero mula nang dumating siya, unti-unting nagbago ang takbo ng bukid at ng baryo. Naalala ko noon bago dumating si Kalino, halos taon-taon ay palpak ang ani namin. Kung hindi kinakalbo ng balang, sinisira ng malaking uod at dilaw na insekto na parang galing sa ibang mundo. Isang araw habang nasa gilid ako ng taniman ng mais, bigla na lang akong napansin ni Kalino habang may parang hinahaplos sa hangin. Ano pong ginagawa ninyo, Kalino? Tanong ko rito habang lumalapit. Hindi siya kaagad sumagot. Maya-maya, pumaling siya sa akin. Sinasabihan ko ang mga kulisap. Ayaw nilang tumigil, kaya kailangan paalisin sa maayos na paraan. Para siyang naglalaro sa hangin. Pero Mr. Narrator, kinabukasan, ni isa sa mga peste sa maisan namin wala na. Simula noon, hindi na kami nagtataka. Tuwing may problema sa pananim, si Kalino ang tinatawag. Pero hindi namin siya basta-basta pinupuntahan. Parang alam na niya, basta may suliranin sa bukid, kinabukasan nandun na siya. Naglalakad sa pagitan ng pilapil, may hawak na sanganga, may dahon, at may mumunting usok na lumalabas. Minsan isang gabi nagkukwentuhan kami sa tapat ng tindahan ni Aling Maria. Bigla na lang napag-usapan ang mga nawawalang manok at baboy sa kabilang baryo. May balitang aswang daw. Baka aswang na naman yan, sabi ni Mang Enzo, isa sa mga matatanda roon. Nagkatinginan kaming lahat, tapos may isa sa amin na bumulong. Kaya siguro nag-iikot si Kalino tuwing gabi, sabi niya. Totoo, Mr. Narrator. Madalas namin makita si Kalino sa gabi. Dumadaan sa gitna ng baryo, bitbit ang kanyang maliit na sako at isang baston na parang yari sa uling. Tahimik lang siya. Hindi nangingialam, pero ang mga asong tahol ng tahol noon, pagdaan niya tumatahimik. Ang mga pulang mata na sinasabi ng mga matatanda na sumisilip sa mga bintana ng bahay, hindi na muli nakita. Isang gabi, nakita siya ni Lando, anak ni Mang Enzo, sa may ilog. Ayon kay Lando, may tinataboy daw si Kalino sa kakahuyan. Parang aninong malaki na may pakpak. Hindi ko masyado nakita yung itsura, pero yung baston niya bigla na lang nagliwanag, tapos meron siyang sinigawan na lumayas ka, ganun. Hindi ka pwede rito. Tapos parang may malakas na hangin. Sa sobrang takot ko, tumakbo na lang ako pa uwi . Dagdag pa niya. Simula noon, hindi na muling may nawalan ng alagang hayop sa baryo. Pero hindi lang yun ang ginawa ni Kalino. Minsan, may batang nilagnat ng halos 1 linggo. Hindi siya gumagaling kahit anong gamot. Pinuntahan siya ni Kalino. Dala-dala niya
ang isang maliit na bote na may parang langis at dahon-dahon na pinakuluan. Hindi ito simpleng lagnat. Nadaplisan ng masamang mata ang bata. Inihaplos niya yung langis sa noo ng bata. Binilugan ng dahon ang palibot ng katawan. At may sinambit na orasyon. Hindi namin maintindihan pero ang kinabukasan, bumaba ang lagnat ng bata. Simula noon mas lalong nirerespeto si Kalino. Hindi siya mapang-abuso sa kakayahan niya. Hindi rin siya nagyayabang. Tahimik lang pero alam mong kapag nandyan siya, ligtas ka. At ang isa pang nakakabilib, Mr. Narrator, tuwing panahon ng taniman, naglalagay siya ng parang puting pulbos sa paligid ng mga palayan at maisan. Sabay bubulong ng mga orasyon. Tapos iiwan na lang niya. Ayon daw ang bakod. Hindi mo makikita pero basta na lang hindi makakapasok ang peste na kahit na anong may masamang intensyon. Paliwanag ni Mang Enzo. Totoo nga, Mr. Narrator, habang ang ibang baryo ay sinasalanta ng tagtuyot at peste, kami ay tuloy-tuloy sa ani. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Mr. Narrator, nung gabi na yon kakaiba ang katahimikan sa baryo. Wala na ang mga kulisap na karaniwang maririnig, pati mga alingaw-ngaw ng palakang nagkakantahan sa sapa, wala na. Ang mga aso sa kabilang kanto tahimik, pero yung katahimikang yon hindi normal. Parang bumabalot na may kung anong malamig na hangin. Ako mismo, Mr. Narrator, gising pa noon. Nasa balkonahe ako nagkakape. Doon ko nakita si Kalino. Dahan-dahan siyang naglalakad pa kaliwa papunta sa gilid ng bukid. Bitbit niya ang sako niya sa kaliwang balikat, habang sa kanan ay may hawak na baston na kulay itim na parang may kakaibang mga ukit. Nakasunod ako ng tingin sa kanya hanggang mawala siya sa may masukal na bahagi ng kalsada. Tinignan ko ang relo ko. 2:00 ng madaling araw na pala. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Nakita raw si Kalino sa palayan ni na Aling Marta. Sigaw ni Lando habang hinihila ang bisikleta niya. Bakit daw? May nangyari ba? Tanong ni Mang Enzo habang nagbubunot ng damo sa gilid ng tindahan ni Aling Maria. Ayon kay Aling Marta, may narinig daw silang malalakas na tunog kagabi. Parang may naglalakad sa bubong nila. Tapos yung baboy nilang buntis, nawalan ng sigla kinabukasan. May butas sa leeg. Pero nung tumakbo si Kalino sa direksyon ng kakahuyan, may malakas na sigaw. Parang baboy na umiiyak. O tao na parang sinasaktan. Dagdag pa ni Lando. Walang nakakita kung ano talaga ang nangyari, Mr. Narrator. Pero mula noon, nag-iba ang lakad ni Kalino. Hindi na siya kasing tahimik dati. Parang laging alerto. Sa bukid, hindi na lang siya naglalagay ng puting pulbos. Ngayon pati itim na alikabok na amoy dahon at luya. Ikinakalat niya sa mga gilid ng taniman. Tapos may inuukit siya sa mga poste sa may palayan. Para bang mga simbolo na hindi namin kilala. Mukhang may paparating Wika naman ni Mang Enzo habang nakatitig sa isang bagong ukit sa poste ng tanim niya. Wag lang sana kagaya ng nangyari noong dekada 70. Ako, Mr. Narrator, napansin ko rin may dumating na di pamilyar na babae sa baryo. Ang pangalan, Rosenda. Maganda siya, maputi, mahinhin, kumilos. Nagpakilala galing siya sa Mindoro at bumisita raw sa tiyahin niyang matagal nang namatay. Baka nagkakamali kayo ng baryo, sabi ni Aling Maria noong araw na pumunta si Rosenda sa tindahan. Ay hindi po, dito po talaga yon. Dito po yung sabi ng nanay ko, dito sa baryo ng San Roque. May bahay daw siya noong malapit sa malaking puno ng akasya. Nagtaka kami. Wala namang bahay doon sa may akasya, Mr. Narrator, kundi ang kubo ni Kalino na medyo malayo-layo pa. Pero si Kalino, simula nang dumating si Rosenda, mas lalo siyang naging alisto. Minsan nahuli siya ni Mang Enzo na nakatingin mula sa may sagingan habang si Rosenda ay namamasyal sa baryo.
Bantay sarado si Rosenda ah. Biro pa ni Mang Enzo, pero seryoso ang mukha ni Kalino. Hindi siya ngumiti. Isang gabi may narinig kaming sigawan sa bahay ni na Aling Marta. Tumakbo kaming lahat, dala ang mga lampara at flashlight. Pagdating namin, nakita namin si Aling Marta ay halos himatayin sa takot habang hawak ang anak niyang babae na si Lilet. Yung anak ko, sinusubukang hilahin palabas ng bintana. Parang anino, malamig ang kamay tapos may mata, pulang-pula. Tinuro niya ang bakas ng paa na tila hindi tao ang hugis. May mga kalmot din sa gilid ng bintana at may bahid ng itim na likido. Lumapit si Kalino. Tumingin siya sa paligid saka dinampot ang isa sa mga dahon ng bayabas sa may bakuran. Hindi ito basta lang aswang. Mahinang sabi ni Kalino. May masamang mangkukulam. Tinignan niya si Letlet. Hinaplos ang noo nito at binigkas ang mahihinang salita habang inilalagay ang dahon sa gilid ng tenga ng bata. Nakabukas ang daan ng gabi. May kumakaluskos sa pagitan ng ating mundo at ng kanila. Sabi ni Kalino. Nagtayuan ang balahibo ko, Mr. Narrator. Iba na talaga ito. Kinabukasan hindi nakita si Rosenda. Wala siyang naiwan sa tinutuluyan niyang maliit na kubo sa may gilid ng sapa. Pero may natagpo ang kulay itim na tela sa loob ng kawayan. May sulok na may dugo, parang gamit ng rituala. Pagkaraan ng 3 araw, 3 bata sa kabilang baryo ang nilagnat. Pare-parehong panaginip nila. Isang babae na nakatingin sa kanila habang natutulog. Nakangiti pero bungis-ngis na nakakakilabot. Doon na nagsimulang maglagay ng mas malalaking bakod si Kalino. Nilagyan niya ng langis ang mga poste ng kuryente sa paligid ng baryo. Tapos nilapatan ng orasyon na ang mga tubig sa poso. Kailangan natin palakasin ang panangga. Sabi niya habang kasama ko at si Mang Enzo sa paggawa ng sako-sakong dahon na isusunog bilang usok panalangin na. Hindi lang basta aswang ang bumalik. May kasamang mambabarang at baka hindi lang isa. Dagdag pa ni Kalino. Mula noon hindi na siya umuwi sa kanyang kubo. Doon na siya sa gitna ng taniman naglalagi. May payong pa rin kahit gabi. May baston at laging may hawak na maliit na libro ng orasyon. Bantayan niyo ang mga alaga ninyong hayop at ang mga batang sakitin. Pero isang gabi, Mr. Narrator, hindi na kami nakapaghanda. Nang gabing yon na hindi kami nakapaghanda, tahimik ang simula. Normal ang paligid, may konting hangin at ang mga alaga naming manok ay walang kakaibang ikinikilos. Ako mismo nasa loob na ng bahay at inaayos ang kulambo ng anak kong si Biboy. Si Mrs. nakahiga na rin. Mga alas 11 na siguro nang biglang tumahol ng sunod-sunod ang aso ni Mang Enzo. Yung aso niyang si Tango, hindi yun basta-basta tumatahol ng ganon. Tapos may narinig akong sigaw mula sa labas. Lumingon ako kaagad sa bintana. May ilaw ng lampara na naglalakad papunta sa kalsadang papunta sa kakahuyan. Si Kalino! Sigaw ng pamangkin kong si Tonyo mula sa labas. Lumabas ako kaagad, dala ang batutang kahoy at ang flashlight. Pagdating ko sa kanto ng kalsada, nakita ko si Kalino. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada at sa harap niya may parang anino na gumagalaw. Hindi ko muna nakita ng buo, pero habang lumalapit ako, nakita ko yung anino. Anino ay parang tao. Pero hindi talaga tao. Payat, mahaba ang buhok at may parang balahibong pusa sa braso. Ang mga mata niya pulang-pula. Hindi ka na dapat nandito, Rosenda. Doon ko lang naintindihan, Mr. Narrator. Si Rosenda pala, hindi talaga tao. Dumaan ka na sa pagitan. Hindi ka na pwedeng magbalik dito. Sigaw ulit ni Kalino sabay hataw ng baston sa lupa. Biglang lumakas ang hangin na. Ako ay napatigil. Hindi ko na alam kung lalapit pa ako o babalik. Pero kita ko, si Kalino,
Tinaas niya ang isang botilyang may usok sa loob. Tapos may sinambis siya. Hindi ko naintindihan, parang lumang wika. Nakikikisay itong si Rosenda. Hindi na siya kagaya ng dati. Nag-iba ang muka. Lumaki ang bibig. Parang kayang lumuwa ng buong manok. Ang kuko niya humaba. Sa gilid ng katawan niya, may parang pakpak na manipis gaya ng paniki. Lumundag siya papalapit kay Kalino, pero sinalubong niya ng baston. Isang hampas lang, parang sumabog yung hangin sa paligid. May amoy sunog na damong sumingaw. Biglang dumilim ang paligid, tapos nang bumalik ang liwanag, wala na si Rosenda. Sa kinatatayuan niya, may naiwan lang na abo, at parang ginutay-gutay na tela. Hingal si Kalino. Lumapit ako. Ayos ka lang ba, Kalino? Tanong ko habang iniaabot ang lampara kay Lando na dumating din. Hindi siya nag-iisa. May isa pa pero hindi to kagaya ng una. Mas matanda, mas tuso. Matagal nang nagtatago. Matagal ko nang naaamoy. May ginamit na abo. Ibinudbud sa lupa. Galing sa buto ng patay. Yung pinong-pino na gaya ng ginagamit ng mga itim ang isip. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, Mr. Narrator. Pero sinabuyan niya ng tubig na may dahon ang paligid. Tapos nag-ukit na naman siya ng simbolo sa lupa. Pagkatapos ng 3 araw, unti-unting gumaling ang mga hayop. Pero may kapalit, ang anak ni Aling Cora. Si Mila biglang nilagnat tapos nagsalita ng hindi niya alam kung saan natutunan. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Ako ang nagbabantay sa ilalim ng lupa. Ako ang pinapakain sa dilim. Nagpatawag si Aling Cora kay Kalino. Ako at si Lando ang sumama. Pagdating namin sa bahay, naroon si Mila, nakahiga, pero bukas ang mata. Parang hindi siya si Mila. Parang may ibang nanananahan sa katawan niya. Naglagay si Kanilo ng 3 kandila sa paligid ng kama. Nilagyan niya ng langis ang mga tuhod at noo ng bata. Tapos nagsindi siya ng isang dahon ng banaba. Pinatungan niya ng asin at inusukan ang paligid. Sinimulan na naman niyang bigkasin ang mga salitang hindi ko maintindihan. Tapos bigla na lang sumigaw si Mila. Walang makakapigil. Yun ang sabi niya. Dugo ang kailangan daw niya. Dugo ng tagapangalaga. Tumingin si Kalino sa akin. Mambabarang nga. Pumulantit ang itim na usok mula sa bunganga ni Mila. Nabasag ang isang kandila. Pero hindi natinag si Kalino. Nilabas niya ang maliit na kahon na gawa sa animoy puting kahoy. Binuksan niya ito at kinuha ang maliit na piraso ng papel na may sulat. Nilapat niya yon sa dibdib ni Mila habang hawak ang baston sa kaliwa. Sa pangalan ng liwanag, layuan mo ang katawang ito at hindi iyo. Sigaw ni Kalino. Sumigaw si Mila, tapos parang sinaniban ng hangin na malakas. Nangalog ang buong bahay. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang natahimik, napapikit siya, at doon pa lang siya huminga ng maayos. Si Mila, gumaling kinabukasan, pero si Kalino, nangihina. Hindi na siya kaagad nakalakad pabalik sa kubo niya. Pagkatapos ng insidente kina Aling Cora, pinili muna ni Kalino na hindi bumalik sa kanyang kubo sa gilid ng bukid. Doon muna siya sa bahay ni Lando, tumuloy siya pansamantala para daw mas malapit siya sa baryo at agad na makagalaw kapag may muling nangyaring kakaiba. Gabi ng 3 araw habang umuulan ng mahina, may kumatok sa bahay ni Lando. Ako ang bumukas ng pinto dahil nandoon din ako noon. May pinag-usapan kami tungkol sa paanyaya ng kapitan ng barangay. Pagbukas ng pinto, si Aling Luring pala yun. May dala siyang kumot at sinigang. Para kay Kalino, mainit-init pa ho ito. Baka hindi pa siya kumakain, sabi ni Aling Luring. Tumangulang si Kalino at kinuha ang lagayan ng sinigang. Maraming salamat, Luring.
Nang nakaalis na si Aling Luring, tahimik lang kaming lahat. Si Lando nagsalin ng kape. Ako naman nag-ayos ng latag para kay Kalino sa sahig. Pero napansin ko, hindi niya pa rin ginagalaw ang sinigang. Tinititigan niya lang yun. Ema po ba, Kalino? Tanong ni Lando. Wala naman, pero itong pagkain na to, may sangkap na hindi galing sa kusina. Nagtinginan kami ni Lando. Hindi si Luring ang nagluto nito. May ibang kamay ang dumampi dito. May abo sa gilid ng mangkok. Hindi mo makikita basta-basta. Pero naamoy ko, galing sa ugat ng ilang-ilang na sinunog. Ginagamit yun para takpan ang orasyon. Agad niyang inilabas ang isang papel mula sa loob ng kanyang damit. Binasa niya, tapos dinampi sa gilid ng lagayan ng sinigang. Biglang may lumabas na usok na kulay lila. Nagmarka ang abo. Bulong ni Kalino. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May gustong sumubok pumaslang sa akin o kaya pasukin ako habang natutulog. Mula noon doble ingat na si Kalino. Sa gabi hindi siya natutulog ng mahimbing. Palaging may sinding kandila sa bawat sulok ng bahay ni Lando. Tapos sa paligid ng higaan, may inukit siyang bilog na may mga titik at hugis. Hindi ko matandaan yung ibang letra. Parang Kastila, parang sinauna. Lumipas ang 2 linggo. Wala nang sumunod na insidente sa baryo. Tahimik ang gabi, maganda ang ani. At kahit ang mga baboy at manok ay tila bumalik sa dating sigla. Pero alam naming lahat, hindi pa tapos ang laban. Isang hating gabi biglang tumakbo si Tonyo, pawis na pawis at may dalang gasera. Kalino, may kakaiba sa may sagiyan ni Namang Ipi. May mga pugot na manok, nakasabit sa puno ng saging. Agad kaming tumayo ni Lando. Sumunod kay Kalino, bitbit niya ang baston at isang supot na may lamang abo. Pagdating namin sa may sagingan, bumungad agad sa amin ang 7 pugot na manok. Nakatali ang mga paa at nakasabit sa bawat punong saging. Pabilog iyon. Sa gitna ng bilog na yon, may palanggana. May dugo yun. Si Kalino hindi na nagtanong. Tumapak siya sa gitna ng bilog. Umusal ng dasal sa ilalim ng hininga. Biglang umihip ang hangin kahit walang anumang bagyo. Umikot yung dahon sa paligid. Parang may gustong sumabog. Lando, ihanda ang apoy. Ikaw naman. Sabi ni Kalino. Tinuro niya ako. Sabuyan mo ng asin ang paligid. Huwag kang papalampas. Sinunod ko siya habang si Lando naman sinindihan ang tuyong dayami at binuhusan ng kaunting langis. Tapos pinulit ni Kalino ang isang dahon ng saging at isinulat dito ang ilang letra gamit ang abo. Pagkalagay niya sa gitna ng palanggana, nagsimula na ang kaluskos sa paligid. Hindi na kami nagtaka nang may marinig kaming hagigik mula sa itaas ng puno. Doon namin nakita may nakaupo sa may sanga. Hindi lalaki, hindi babae. Payat, parang walang balat. Puro galis ang katawan. Ang mata, parang mata ng isda. Walang emosyon. Ngumisi ito. Luma na ang panlaban mo, Kalino. Luma na, pero totoo pa rin. Nagtapon siya ng abo paakyat. Nagliyab ang sanga. Napatras ang nilalang sabay talon sa lupa. Doon ko nakita na hindi yun lumalakad. Parang dumudulas lang sa lupa gaya ng ahas. Binitawan ni Kalino ang baston. Kinuha niya ang butilyang may tubig na parang may mga pinong dahon sa loob. Pagbukas niya, tila humampas ang malamig na hangin sa paligid. Biglang tumigil sa paggalaw ang nilalang. Nagtatatakbo pa atras pero binilisan ni Kalino. Umusal siya ng orasyon na mas mahaba kaysa sa dati. Tapos tinapon ang laman ng bote sa katawan ng nilalang. Sumigaw ito. Umalingaw-ngaw sa buong gubat ang sigaw. Parang ipinipilit na umalis sa balat ng lupa.
hanggang sa natunaw ito na parang kandila. Hindi na kami nagsalita pa. Dinala ni Kalino ang palanggana ng dugo at natitirang pugot na manok. Sabi niya, kailangan daw sunugin para hindi na magamit muli sa masamang ritual. Sa araw na yon, muling pinatawag si Kalino sa barangay hall. Nandoon ang kapitana, ang ilang kagawad at mga pinuno ng mga magsasaka. Lahat sila humingi ng tulong para sa mas mapalakas ang proteksyon sa baryo. Sasagutin ko ang hiling ninyo. Pero tandaan ninyo, habang kayo ay nagtitiwala sa kabutihan, walang makakadaig sa liwanag. Pinag-usapan na rin kung papaano mas mapapalawak ang bakod na proteksyon gamit ang orasyon. Kaya kinabukasan sinamahan namin si Kalino sa 4 na panulukan ng bukid at baryo. Doon siya nag-ukit ng mga simbolo sa mga poste ng kawayan. Bawat sulok ng binabasahan niya ng orasyon, saka binubuhusan ng langis at asina. Pagkatapos ng ilang araw, gumaan ang pakiramdam ng buong baryo. Tahimik ang gabi, payapa ang mga hayop, at maging ang mga tanim ay tila mas mabilis tumubo. Isang gabi makalipas ang ilang araw mula nang tumigil ang anumang panghihimasok sa baryo, napansin ni Kalino ang isang uwak sa gilid ng palayan. Malaki, may kulay abong balahibo na tila sinilawan ng buwan, at may mga matang nakatanaw sa kanila na puno ng misteryo. Hindi ito basta laro ng dilim lamang. Muntik nang pumikit itong si Kalino sa kakatingin sa uwak. Siya ang unang kumilos. Bitbit niya ang kanyang baston, humarap sa uwak, ngunit hindi para patayin o itaboy. Sa halip ay dahan-dahan niya itong binigyan ng abo mula sa supot. Tumigil ang uwak na nakamasida. Hindi siya kaaway. Kung ang unang nilalang ay sumasagupa sa ating lakas, ito ay huling bantay ng hangin. Tumuloy ang hangin. Marahang umihip mula sa gitna ng taniman. Pumakpak ang mga sanga. Parang sumagot ang kalikasan. Ibinuhos ni Kalino ang abo sa paligid ng uwak habang sinasambit ang orasyon na ipinamana niya na sa baryo. Unti-unting kumawala ang kapal ng dilim sa paligid nila. Ang uwak, sa halip na tumakas, tumambad ang balahibong puti sa ilalim ng buwan. Isang buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang tuka, at pagkatapos lumipad papalayo, tahimik, matatag, patungo sa silong ng mga ulap. Labis silang namangha dahil ang uwak na iyon ay biglang pumuti ang kulay. Tumahimik, humupa ang hangin, palihim nang umisi si Kalino. Kinabukasan nagtipon sa barangay hall ang lahat. Sinabi nila ang balita. Nawala na ang uwak. Sabay ang buntong hininga ng lahat, hindi takot kundi panatag. Nagpasalamat si Kapitan sa husay ni Kalino. Hiniling nilang manatili ito bilang bantay sa baryo, ngunit ngumiti lang ito na may kahulugan. Magtitiwala ako sa inyo habang kayo ay nananatiling matatag sa kabutihan. Walang kailanman ang makakadaig. Pagkatapos ng pulong, tumungo siya sa tabi ng akasya, doon sa lugar ng una nilang rituala. Doon niya inilibing ang mga abo at simbolo ng pagtatagumpay. Walang maluwalhating seremonya. Isang panata lang. Sa paglipas ng mga araw, nawala ang pangangambala ng sari-saring peste. Tahimik ang gabi, ang mga hayop ay tahimik, malusog. Ang mga pananim dumadami, abot langit ang bunga. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang pananatili sa 4 ng poste. Pagdidilig ng langis, paglalagay ng abo, at isang sabay-sabay na buong baryo na dasal sa ilalim ng akasya tuwing araw ng anihan. Maraming taon ang lumipas. Si Lando ay nakabuo ng pamilya at nagturo sa anak ang kahalagahan ng rituala. Pero higit sa sagradong orasyon, itinuro din ni Lando ang respeto sa kalikasan at pananagutan sa sarili. Hindi na muling bumalik ang dilim kay Rosenda o sa sino mang mambabarang, ngunit hindi rin nawala ang paalala, ang tunog ng yabag sa gabi
ang biglaang naririnig na kuliglig na tila umpisa ng diwa ang uwak sa silong ng buwan. Lahat sila'y paalala na hindi natin dapat baliwalain ang mga banta na nasa paligid.